Ang kasintahan ng milyonaryo ay publikong pinahiya ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Maligayang pagdating sa lahat. Mag-enjoy sa gabing ito habang ang estate ng mga Pedro ay kumikinang sa dilim. Inanunsyo ng isang tao, pinupuno ang paligid ng isang eleganteng at inaasahang mood. Ang gabing ito ay espesyal. Sa wakas, dinala na ni Pedro si Teresa sa kanilang tahanan upang ipakilala sa kanyang pamilya. Sa isang tahimik na sulok ng sala, nakatayo si Anita, tahimik ngunit bahagyang nakasara ang kanyang mga palad. Pinanood niya si Pedro habang pumasok ito, may pagmamalaki sa kanyang ekspresyon, kasama ang isang napakagandang dalaga na may matalim at malamig na mga mata. "Teresa, Anita, nandito na ako!" Masayang sabi ni Pedro habang ipinakilala ang babaeng kasama niya. "Ito si Teresa, ang aking kasintahan." Ngumiti si Anita nang may init at lumapit. "Hello, Teresa. Ako si Anita. Inalagaan ko si Pedro mula pagkabata." Tumaas ang kilay ni Teresa at tiningnan si Anita mula ulo hanggang paa. Ang matandang babae ay nakasuot ng simpleng bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakaipit at ang kanyang ngiti ay totoo ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. "Kaya siya pala ang nag-alaga sa iyo," ani Teresa puno ng pangungutya. Nakakalungkot. Isang matanda at mahirap na babae na patuloy pang nakikitira rito. Nababalot ng tensyon ang buong silid. Nagtinginan ang ilang miyembro ng pamilya, hindi alam ang sasabihin. Bahagyang yumuko si Anita, ngunit lumabas ang kirot sa kanyang mga mata. Napangiti si Pedro ng alanganin at marahang pinisil ang kamay ni Teresa. "Huwag namang ganyan!" Nagkibit balikat si Teresa at nagkrus ng braso. "Nagulat lang ako. Ang isang utusan ay itinuturing na pamilya?" Isang matandang kamag-anak, si Ginang Lisa, ang tumikim, pilit na binabasag ang katahimikan. Si Anita ay hindi lang basta utusan. Siya ang halos nagpalaki kay Pedro. Matalim na ngumiti si Teresa. "Oh, kung ganon, napakahusay naman niya sa pagkuha ng atensyon ng lahat." Masakit ang kanyang mga salita, ngunit nanatiling tahimik si Anita. Inalay niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga kay Pedro nang walang hinihintay na kapalit. At ngayon, ang kanyang presensya ay tila isang pabigat. Agad na binago ni Pedro ang usapan. "Handa na ang hapunan, tara na't kumain." Dahan-dahang nagtungo ang pamilya sa hapagkainan, kung saan isang marangyang salo-salo ang nakahain. Susunod na sana si Anita nang muling magsalita si Teresa. "Kakain din ba siya kasama natin?" Muling namayani ang katahimikan, saglit na nagatubili si Anita. "Laging kasabay kumain si Anita," sagot ni Pedro, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Napatingin si Teresa. "Talaga? Akala ko'y isang lingkod lang siya, hindi isang kamag-anak." Tahimik na umupo si Anita sa dulo ng mesa. Lumapit sa kanya ang isang batang kasambahay, si Carmen, at bumulong, "Huwag mo pong pansinin, Ginang Anita." Bahagyang ngumiti si Anita ngunit hindi pa tapos si Teresa. Sa buong hapunan, patuloy niyang binabato ng matatalim na salita ang matanda. Ang tanda-tanda na pero naririto pa rin. Siguro wala na siyang ibang alam gawin, kundi umasa na lang sa pamilyang ito. Nag-aalangan si Pedro sa kanyang upuan, ngunit nanatiling tahimik. Hindi na nakapagtimpi si Lisa at nagsalita. Higit pa sa lingkod si Anita, parang ina na niya si Pedro. Napairap si Teresa. "Nakakatuwa naman, akala ko'y isang lalaking matibay sa kanyang mga desisyon si Pedro, pero tila napakadali niyang maimpluwensyahan ng mga walang kwentang bagay." Nanatiling tahimik si Anita, tiniis ang pang-aalipusta, habang ang ibang kamag-anak ay halatang hindi na komportable. "Teresa, hindi mo na kailangang sabihin yan." Mahina ngunit hindi matatag ang tinig ni Pedro. "Bakit hindi? Nagsasabi lang naman ako ng totoo." Nanginig ang mga kamay ni Carmen, pinipigilang magsalita.
Alam niya kung paano ipinagkaloob ni Anita ang kanyang buhay sa pamilyang ito at hindi niya matanggap ang ganitong pagtrato sa kanya. Muling huminga ng malalim si Lisa. Palitan na lang natin ang usapan, suhestyon niya, pilit na iniwasan ang mas lalong lumalang tensyon. Ngunit may mas masahol pang balak si Teresa. May tusong ngiti siyang ininom ang kanyang alak at sa isang mabilis na kilos, isinaboy niya ito ng direkta sa bestida ni Anita. Nako, hindi ko inaasahan na magiging sobrang clumsy ka, aniya, kunwaring inosente. Pedro, bakit mo pa hinahayaang manatili ang isang tulad nito? Muling nanahimik ang buong silid. Bahagyang nanginig si Anita habang mahigpit na hinawakan ang nabasang tela ng kanyang damit. Napatingin si Pedro sa kanya at kay Teresa, hindi alam ang gagawin. Ibinaba ni Lisa ang kanyang kubyertos ng mariin, ang kanyang tingin ay malamig. Sobrang bastos na yan, Teresa. Napatawa lang si Teresa, walang pakialam. Aksidente lang naman, hindi na kailangang palakihin pa. Hindi nagsalita si Anita. Dahan-dahan siyang tumayo, magalang na yumuko at tahimik na lumabas ng silid. "Ginang Anita!" Tawag ni Carmen, nagmamadaling sundan siya. Ngunit umiling lang si Anita, senyales na huwag na siyang sundan. Sa loob ng silid kainan, nanatiling mabigat ang hangin. Walang sinabi si Pedro, bagkus ay tahimik lamang siyang uminom ng kanyang alak. Humarap si Lisa sa kanyang pamangkin, ang kanyang tinig matatag at hindi nangangatog. "Pedro, sa tingin mo ba talaga si Teresa ang tamang tao para sa'yo? Isang taong hindi marunong rumespeto sa iba." Hindi sumagot si Pedro. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, sumagi ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan, ngunit nanatiling walang pakialam si Teresa. Umupo siyang may kumpiyansa na para bang wala siyang nagawang mali. Sa labas, sa malawak at madilim na hardin, nakatayo si Anita mag-isa, mabigat ang puso sa lungkot. Inalay niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga kay Pedro, ngunit ngayon, pakiramdam niya'y isa na lang siyang limot na dayuhan sa mismong bahay na kanyang pinaglingkuran. Humihip ang malamig na hangin sa gabi, ngunit hindi ito kasing yelo ng pangungulilang bumabalot sa kanyang dibdib. Sa loob, natapos ang hapunan sa isang hindi komportabling katahimikan. Hindi mabata ng lahat ang tensyon sa silid. Alam nilang lahat kung gaano kasama si Teresa, ngunit walang nagsalita ng direkta tungkol dito. Lahat sila'y naghihintay, hinihintay si Pedro na magsalita, na gumawa ng hakbang, ngunit hindi niya ginawa. Sa kusina, tahimik na kinuskos ni Anita ang mansa ng pulang alak sa kanyang bestida. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang masasayang tinig ng mga kaibigan ni Teresa. Nagtatawanan na tila walang nangyari. Sa kanyang tabi, nagngingit-ngit si Carmen sa galit. "Hindi niyo pwedeng palagpasin ito." Napabuntong hininga si Anita at napangiti ng pagod. "Anak, ang mga tao ay gagawa ng gusto nilang gawin, pero kung paano ako tutugon, iyan ay desisyon ko." Nakapamulsa ang mga kamay ni Carmen, hindi matanggap ang sagot. Pero hindi tama ito, at si Pedro, wala siyang ginawa, ni hindi ka man lang ipinagtanggol. Walang sinabi si Anita. Alam niyang tama si Carmen. Oo, hindi nga siya ipinagtanggol ni Pedro. Samantala sa sala, nagkunwaring inosente si Teresa. Tinitingnan ang mga mukhang hindi komportable sa paligid. Bakit parang lahat kayo ay nakatingin sa akin na parang may nagawa akong masama? Hindi na nakapagtimpi si Lisa. Ang respeto niya kay Anita ay hindi kailanman nagbago. Dahil may ginawa kang masama, Teresa. Pinahiya mo ang isang taong buong buhay na nag-alaga sa pamilyang ito. Hindi lang basta lingkod si Anita, siya ang nagpalaki kay Pedro. Napairap si Teresa at mapanuyang tumawa. Nakakataba naman ng puso, pero kung talagang mahalaga siya, bakit siya nananatiling isang matandang kasambahay? Muling bumigat ang katahimikan sa silid.
Nakasimangot si Pedro, ngunit wala pa rin siyang sinabi. Muling tumingin si Lisa sa kanyang pamangkin, litaw ang matinding pagkadismaya. Wala ka talagang sasabihin, Pedro? Nag-aalangan siyang tumingin kay Teresa at sa kanyang pamilya, halatang hindi alam ang gagawin. Tama na, huwag na nating palakihin ito. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Ngumisi si Teresa, alam niyang siya ang nagwagi. Hindi siya sinita ni Pedro at iyon lang ang mahalaga. Sa puntong iyon, lumabas si Anita mula sa kusina, tahimik na nagtangkang umalis. Ngunit hindi pa tapos si Teresa. "Oh, nandito ka pa pala?" Lumingon ang lahat kay Anita. Tumigil siya saglit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng kalungkutan. "Matatapos ko na ang aking gawain bago ako magpahinga." Muling ngumisi si Teresa. Nakakatawa, hindi ba? Isang kasambahay na natutulog ng komportable sa iisang bubong kasama ang pamilya. Akala ko may hiwalay silang tulugan, imbes na nakikigamit ng espasyo sa mansyon. Mariing inilapag ni Lisa ang kanyang tasa ng tsaa sa lamesa. Hindi na tinatago ang kanyang galit. "Sobra na, Teresa," ngunit hindi natinag si Teresa. "Ano? Sinasabi ko lang naman ang iniisip ng iba." Muling nagsalita si Anita, mahina, ngunit matatag ang tinig. "Ginoo at Ginang Teresa, mula pagkabata ni Pedro, nandito na ako. Para sa akin, ang lugar na ito ay tahanan." Humagikik si Teresa, puno ng pangungutya. "Tahanan? Talaga ba? Isang matandang utusan na kumakapit pa rin sa ilusyon na parte siya ng pamilya?" Hindi sumagot si Anita. Tahimik lamang siyang yumuko. Ngunit para sa mga tunay na nakatingin, kita sa kanyang mga kamay na mahigpit niyang hinahawakan ang tela ng kanyang damit. Nanatiling walang kilos si Pedro, kita sa mukha ang pag-aalala. Ngunit muli, hindi niya pinagtanggol si Anita. Muling huminga ng malalim si Lisa, tumayo mula sa kanyang upuan at tumingin kay Pedro ng may panghihinayang. "Kailangan mong pag-isipan ang mga desisyon mo, Pedro." At sa sinabi niyang iyon, lumabas siya ng silid. Makalipas ang ilang oras, sa pinakatahimik na bahagi ng mansyon, nakaupo si Anita sa kanyang maliit at simpleng kwarto. Hindi kalayuan ang silid na dating tinutuluyan ni Pedro noong bata pa siya. Puno pa rin ito ng alaala. Sa isang istante, nandun pa ang lumang mga litrato niya bilang bata, pati ang mga lumang laruan na minsang niyakap nito sa pagtulog. Napabuntong hininga siya ng malalim, inalagaan niya si Pedro na parang sarili niyang anak, ngunit marahil kailangang tanggapin na wala na siyang lugar sa buhay nito. Isang mahinang katok ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. "Ginang Anita, ako po ito, si Carmen." Binuksan ni Anita ang pinto at pumasok si Carmen, halatang may dalang pag-aalala. "Talaga bang mananahimik na lang kayo? Hindi niyo ba nakikitang hindi ito tama?" Bahagyang ngumiti si Anita at marahang hinawakan ang balikat ng dalaga. "Anak, minsan ang katahimikan ay hindi tungkol sa pagsuko, kundi sa pag-unawa." Kumuyom ang kamao ni Carmen, hindi nasiyahan sa sagot. "Pero hindi mo deserve ang ganitong pagtrato at si Pedro dapat lang na ipinagtanggol ka niya." Tahimik na nanatili si Anita. Hindi si Teresa ang pinakamasakit para sa kanya, kundi ang katahimikan ni Pedro. Sa kabilang bahagi ng mansyon, hindi mapakali si Pedro. Ramdam niya ang bigat ng tensyon, pati na rin ang dismaya sa mga mata ng kanyang pamilya. Alam niyang hindi sila natuwa sa inasal ni Teresa, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sa sopa, nakahiga si Teresa, abala sa pagbabasa ng isang fashion magazine. Nang makita nitong naglalakad-lakad si Pedro nang walang tigil, napangiti ito ng tuso. "Tila ba masyado kang nag-iisip?" aniya nang may mapanuksong ngiti. Bumagsak si Pedro sa kanyang upuan at bumuntong hininga ng pagod. "Sa tingin ko, medyo sumobra lang ang nangyari kagabi." Tumaas ang kilay ni Teresa. "Sumobra? Anong ibig mong sabihin?"
Sandaling nagatubili si Pedro bago sumagot. Sana naging mas maingat ka sa pakikitungo kay Anita. Siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Tumawa ng matalim si Teresa at ibinaba ang kanyang magazine. Seryoso ka bang ipinagtatanggol siya? Hindi ako kumakampi kaninuman, sagot ni Pedro. Halatang walang kasiguraduhan ang kanyang tinig. Gusto ko lang sanang iginagalang mo siya ng kaunti. Nagyakap si Teresa ng kanyang mga braso, ang kanyang titig matalim. Sinabi ko lang ang nasa isip ko. Kung naiinis ka doon, baka hindi ako ang may problema, baka ikaw. Napatahimik si Pedro, hindi alam ang isasagot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng sala at pumasok si Lisa kasama si Anita. Ginang Anita, ayos ka lang ba? Tanong ni Lisa ng mahinahon. Tumango si Anita, ngunit halatang mas pagod siya kaysa dati. Humarap si Lisa kay Pedro, seryoso ang muka. Wala ka pa ring sasabihin tungkol dito. Napalunok si Pedro, ramdam ang bigat ng inaasahan sa kanya. Alam niyang hinihintay ng lahat na magsalita siya, na tumayo siya para kay Anita. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, muling sumingit si Teresa. Kailangan pa ba nating palakihin ito? Sabi niya, gumulong ang mga mata. Huwag na nating hayaang masira ang saya ng pamilya dahil sa isang maliit na bagay. Tumitig si Lisa kay Teresa, hindi nagbibiro ang kanyang titig. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki o kaliit ang isyu. Ito ay tungkol sa kung paano ka makitungo sa ibang tao. Napangisi si Teresa ngunit hindi sumagot. Samantala, may bumigat sa loob ng dibdib ni Pedro. Buong buhay niya, inalagaan siya ni Anita, ngunit ngayon lang niya napagtanto na tulad ng iba, maaari rin siyang masaktan. At ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka huli na ang lahat. Nababalot ng liwanag at kasayahan ang buong estate habang idinaraos ng pamilya ni Pedro ang isang engranding pagtitipon upang ipakilala si Teresa sa kanilang malalapit na kaibigan. Kumikinang ang mga chandelier, nagpapalabas ng gintong liwanag sa buong sala. Nagniningning ang mga kristal na baso sa hapagkainan at ang mga bisita ay nagsidatingan sa kanilang mararangyang kasuotan. Puno ng sigla ang kanilang pag-uusap. Tulad ng dati, nanatili si Anita sa likuran. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng bahay, sinisiguradong maayos ang lahat, inaayos ang mga kubyertos, sinisigurong maayos ang paghahain ng pagkain. Wala siyang kaalam-alam na muli siyang magiging tampulan ng panlalait. Nakaupo si Teresa sa gitna ng silid, nakangiti at puno ng kumpiyansa, habang tinitingnan ang paligid na tila siya ang tunay na may-ari ng tahanan. Pinalibutan siya ng grupo ng mga kaibigan ni Pedro, masiglang nakikipag-usap. Kaya sa wakas, magpapakasal na si Pedro, biro ng isang lalaking nakaputing polo, bahagyang tinapik si Pedro sa balikat. Napangiti si Teresa ng tuso. Oo nga, pero aminin ko, nagulat akong pinananatili pa rin niya ang ilang lumang bagay sa bahay na ito. Biglang tumigil ang usapan, unti-unting nauunawaan ng lahat ang ibig niyang ipahiwatig. Mabilis na napatingin si Marisa, isang babaeng may kulay gintong buhok, kay Pedro, hinihintay ang kanyang tugon. Ngunit gaya ng dati, isang mahina at hindi siguradong ngiti lamang ang kanyang isinagot. Kumunot ang noo ni Marisa. Ano ang ibig mong sabihin, Teresa? Nagkibit-balikat si Teresa na parang wala lang. Wala namang mahalaga. Nakapagtataka lang na sa isang bahay na ganito kagarbo, may isang lumang anino pa ring pagala-gala. Saglit niyang itinuro si Anita. Narinig ni Anita ang sinabi, ngunit hindi nagpakita ng reaksyon. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pag-aayos ng mesa, nakayuko. Ngunit si Carmen, na nasa tabi niya, hindi na nakapagtimpi. Si Ginang Anita ay hindi lang basta lingkod. Aniya, matigas ang boses. Tumaas ang kilay ni Teresa at tumawa ng bahagya. Talaga? Ano siya kung ganon? Isang lumang alaalang hindi na maitapon.
Nagkatinginan ang ilang bisita, halatang hindi komportable. Isang lalaking nasa edad 40, si Samuel, na matagal ng kaibigan ng pamilya, umiling. Ginuot ginang Teresa, ang pinag-uusapan mo ay isang babaeng may mataas na respeto sa tahanang ito. Respetado? Inismiran ni Teresa. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Dapat ay alam ng isang lingkod kung saan siya nababagay. Tahimik lang si Pedro sa tabi niya, halatang hindi alam ang gagawin. Nagpatuloy ang kasiyahan, ngunit nag-iba na ang atmosfera. Mula sa kabilang panig ng silid, hindi na itinago ni Lisa ang kanyang pagkadismaya. Tinitigan niya si Pedro, tahimik na nakikiusap sa kanya na magsalita. Ngunit nanatili siyang walang imik at nang akala nilang hindi nalalala ang gabi. Ginang Anita, maaari po bang pakibuhusan ako ng alak? Isang bisita ang nagtanong. Tumango si Anita at lumapit, marahang kinuha ang bote. Ngunit nang maingat niyang binubuhos ang alak, biglang hinila ni Teresa ang kanyang kamay ng madiin. Natagilid ang baso at bumulwak ang pulang alak sa bestida ni Anita, nabingi ang buong silid sa katahimikan. Gumaspang si Teresa ng kunwari nagulat, inilagay ang kamay sa kanyang bibig na parang inosente. Naku, ang dumi mo namang kumilos, sayang ang bestida mo. Naging napakabigat ng hangin. Alam ng lahat hindi yun isang aksidente. Napapitlag si Carmen galit na galit, maging ang mga bisita'y hindi makapaniwala sa inasal ni Teresa. Tumayo si Lisa, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahang inilagay ni Anita ang kamay sa kanyang dibdib at marahang tumango. Hindi siya sumagot, hindi siya nagalit. Tumingin siya kay Pedro, umaasang sa wakas may sasabihin siya. Ngunit tulad ng dati, nanatili siyang tahimik. Nanatili sa matinding katahimikan ang buong hapagkainan. Ang ilang bisita ay nagpalitan ng tingin, halatang hindi alam kung paano ipoproseso ang nangyari. Samantalang si Anita ay nakatayo pa rin, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip isang hakbang siyang umatras. Patawad, magpapalit lang ako, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos si Teresa. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi bago siya humarap kay Pedro. Nakikita mo ba to? Seryoso Pedro, hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mo pa rin siyang manatili rito. Isang matandang walang silbi at pabigat lang. Mahigpit na humawak si Pedro sa kanyang baso. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang katawan, tila may pumipilit sa kanya na kumilos. Ngunit tulad ng dati, nanatili siyang tahimik. Hindi na ito kinaya ni Carmen, mabilis siyang tumayo, namumula sa galit. Sobra na yan, Teresa. Sinadya mong ibuhos ang alak kay Ginang Anita, tapos sinisisi mo pa siya. Tumawa si Teresa, puno ng panunuya. Oh? Naiiyak na ba ang batang kasambahay para sa matanda? Ang cute naman. Humakbang si Carmen, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ngunit bago pa siya makapagsalita, mahinang hinawakan ni Anita ang kanyang braso at marahang umiling. Ayos lang, Carmen, bulong niya. Walang sabi-sabi, lumingon si Anita at tahimik na umalis sa hapagkainan. Sinundan siya ng tingin ni Pedro, mahigpit ang pagkakapikit ng kanyang labi. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya, isang hindi maipaliwanag na halo ng pagkailang, guilt, at isang bagay na hindi niya maipangalanan. Napakabigat ng hangin sa silid na para bang naramdaman ng lahat na may isang bagay na tuluyan ng nawasak. Maring inilapag ni Lisa ang kanyang kutsilyo sa plato, malakas ang tunog na pumunit sa katahimikan. Teresa, lumagpas ka na sa linya. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Teresa, kunwaring inosente ang ekspresyon. Lumagpas sa linya, sinabi ko lang naman ang totoo. Hindi na tinag ang matalim na tingin ni Lisa. Totoo? Hindi. Hindi iyon katotohanan. Iyon ay puro kalupitan.
Ngumisi si Teresa, hindi nagpatinag. Kung gusto ninyong gawing kontrabida ako, sige, pero hindi ako naniniwala sa pagbibigay ng puwang sa mga bagay na wala namang silbi. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa buong silid. Lahat ay naramdaman ito, ngunit walang ibang nakadaman ito ng mas matindi kundi si Pedro. Sa unang pagkakataon, hindi niya naitulak palayo ang hindi komportabling damdaming kumakain sa kanyang konsensya. Si Anita, ang babaeng laging nariyan para sa kanya, nag-alaga sa kanya, itinuring siyang parang sariling anak. At ngayong pinahiya siya sa harapan ng lahat, wala siyang nagawa. Ano ang mali sa kanya? Bakit siya nanatili lang doon, walang ginagawa? Ipinasok ni Teresa ang kanyang braso sa balikat ni Pedro. Ngumingiti ng matamis. Anong problema? Tanong niya. Dahan-dahang tumingin si Pedro sa kanya at sa sandaling iyon nakita niya ito ng buo, hindi bilang babaeng gusto niyang pakasalan, kundi bilang tunay na siya. Kailangan mo ba talagang gawin na yon? Tanong niya, mababa ang tinig, ngunit may bahid ng isang hindi pangkaraniwang damdamin. Tumaas ang kilay ni Teresa. Gawin ano? Yung ginawa mo kay Anita, muli siyang tumawa. Oo, kaya ako na ngayon ang masama. Dati naman ay wala kang pakialam sa sinasabi ko tungkol sa kanya. Bakit biglang nag-iba ang isip mo? Napatahimik si Pedro. Tama siya, hindi siya kailanman nagsalita noon. Pero bakit? Marahil dahil ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang katahimikan. Marahil ngayon lang niya tunay na naisip kung gaano kahalaga si Anita. At huli na ang lahat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ito ang parehong mga kamay na minsang hinawakan ni Anita noong bata pa siya, ang mga kamay na itinuro niyang magsulat, ang mga kamay na tinulungan niyang itali ang sintas ng sapatos. At ngayong kailangan siya ni Anita, wala siyang ginawa. Isang malakas na alon ng hiya ang bumalot sa kanya. Ngunit baka huli na ang lahat. Tapos na ang gabi, ngunit nananatili ang tensyon sa hangin. Matagal nang umalis ang mga bisita, ngunit ang mga bulong ng pamilya ni Pedro ay nanatili, halatang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Si Anita, tulad ng inaasahan, ay tahimik na umatras papunta sa kanyang maliit na silid, hindi nagsalita, hindi nagalit, hindi sumagot. At ang kanyang katahimikan, iyon ang nagbigay ng pinakamatinding guilt sa lahat ng may konsensya. Si Pedro ay nanatiling nakaupo sa madilim na sala, nakatitig sa basong alak sa kanyang kamay. Hindi pa rin ito nagagalaw. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga sinabi ni Teresa, ang paraan ng pagtrato niya kay Anita. Ngunit ang pinakanakakabagabag sa kanya ay hindi si Teresa, kundi ang sarili niyang katahimikan. Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Lisa, nakapulupot ang mga braso, matalim ang tingin habang tinitingnan ang kanyang pamangkin. Ano ang tumatakbo sa isip mo, Pedro? Lumingon siya kay Lisa, bumuntong hininga at marahang inilapag ang baso sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Umupo si Lisa sa tapat niya, matatag ang tinig. Alam ko kung ano ang ibig kong sabihin. Pinanood mo si Teresa na inaapi si Anita sa buong gabi at wala kang ginawa. Huwag mong sabihing hindi mo napansin. Ipinasok ni Pedro ang kanyang mga kamay sa kanyang sintido. Ramdam ang pagkapagod sa kanyang boses. Tita Lisa, alam kong medyo matigas si Teresa. Pero siguro hindi niya lang alam kung paano makisama sa bahay na to. Hindi ko naman sa sinasabi na tama ang ginawa niya, pero hindi ko rin sa tingin na sinadya niya iyon. Napangisi si Lisa, isang mapait na tawa ang lumabas mula sa kanya. Hindi sinadya? Sige lang Pedro, paniwalaan mo kung ano ang gusto mong paniwalaan para makatulog ka ngayong gabi. Pero alam mo kung sino ang pinakanakakadismaya ngayong gabi. Napakunot noo si Pedro, isang mabigat na pakiramdam ang pumuno sa kanyang dibdib. Sino? Hindi na tinagang titig ni Lisa. Ikaw. Oh, ikaw. Matalim at hindi matinag ang tinig ni Lisa, pumunit sa katahimikan ng silid.
Nanonood ka lang habang pinapahiya si Anita sa harapan ng lahat at wala kang sinabi, wala kang ginawa para ipagtanggol siya, ang babaeng buong buhay niyang inalay para palakihin ka. Napailing siya, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Hindi ko maintindihan, sino ka Pedro? Dahil ang batang kilala ko noon ay hinding-hindi hahayaang mangyari ang ganitong kalupitan. Parang patalim ang bawat salitang tumama kay Pedro. Kumuyom ang kanyang mga kamay habang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi ko lang ayokong palalain ang sitwasyon, mahina niyang sagot. Nangunot ang noo ni Lisa. Palalain? Sa tingin mo ba hindi lumala ang lahat dahil nanahimik ka? Kung hindi mahalaga sa iyo si Anita, sabihin mo na lang ng harapan. Pero kung mahalaga siya, hindi mo siya pwedeng ituring ng ganito. Wala siyang sagot, wala siyang palusot. She didn't deserve that. Napalingon silang dalawa sa direksyon ng pintuan. Nakatayo roon si Samuel, isang matagal ng kaibigan ng pamilya, isang lalaking nasaksihan kung paano alagaan ni Anita si Pedro mula pagkabata. Kitang-kita ko ang lahat ngayong gabi. Lumapit si Samuel, matigas ang kanyang tinig. Alam ko kung anong klase kang tao, Pedro. Hindi ka malupit, pero hinahayaan mong baguhin ka ni Teresa. Hinahayaan mong diktahan niya ang mga pinapahalagahan mo. Parang may mabigat na batong bumagsak sa loob ng dibdib ni Pedro. Ngunit naputol ang kanyang tinig. Muling napabuntong hininga si Samuel. Kung patuloy kang mananahimik, hindi lang si Anita ang masasaktan. Baka sa huli ikaw mismo ang mawalan ng pinakamahalaga sa buhay mo. Marahang tinapik ni Samuel ang kanyang balikat bago lumakad palayo. Saglit pang nanatili si Lisa, tinitingnan ang kanyang pamangkin ng puno ng pagkadismaya. Pag-isipan mong mabuti, Pedro. Huwag mong hintayin na maging huli ang lahat. At tuluyan siyang lumabas, iniiwan si Pedro sa loob ng malawak, ngunit ngayoy tila napakalamig na silid. Sa unang pagkakataon, nauunawaan niya may bigat ang kanyang mga desisyon, at ngayon dala niya ang bigat ng sarili niyang pagkukulang. Naupo si Anita sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa mantsa ng pulang alak na nanatiling bakas sa kanyang bestida. Hindi siya galit, wala siyang hinanakit, ngunit naroon ang lungkot. Inialay niya ang kanyang buhay kay Pedro, at nang dumating ang sandaling kailangan niya ito, wala siya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Carmen, may dalang malinis na kasuotan. Ginang Anita, palitan niyo po ito. Ako na ang maglalaba ng damit niyo. Bahagyang ngumiti si Anita. Salamat, Carmen. Ngunit hindi maitago ni Carmen ang kanyang pagkainis. Hindi ba kayo galit kay Pedro? Ni hindi niya kayo ipinagtanggol. Maingat na tinupi ni Anita ang bestida sa kanyang kandungan bago bumuntong hininga. Hindi ako galit, pero nadidismaya ako. Maring kinagat ni Carmen ang kanyang labi. Kung ganon, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Bakit hindi mo ipamuka sa kanya na mali siya? Saglit na tumingin si Anita sa bintana, tila iniisip ang tamang sagot. Nang magsalita siya, mahinahon ang kanyang tinig ngunit puno ng lungkot. Kung hindi niya ito maiintindihan ng kusa, walang halaga ang kahit anong sasabihin ko. Hindi nakasagot si Carmen. Gusto niyang tumutol. Gusto niyang ipilit na dapat marinig ni Pedro ang katotohanan. Pero nang makita niya ang tahimik na sakit sa mga mata ni Anita, hindi na niya alam ang dapat sabihin. Kinabukasan, habang bumababa si Pedro para mag-almusal, agad niyang napansin na may kakaiba. Napatingin siya sa isa sa mga lingkod. Nasaan si Ginang Anita? Maaga po siyang nagising at nasa hardin, Ginoo. Saglit siyang nag-atubili bago tumango. Walang sabi-sabi, lumabas siya, sinusundan ang daang matagal na niyang kabisado. Doon niya nakita si Anita tulad ng dati, tahimik na nagdidilig ng mga bulaklak, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, may bumigat sa kanyang dibdib.
Hindi lang ito guilt, ito ay takot. Takot na baka hindi niya na maibalik ang lahat. Takot na baka sa patuloy niyang pananahimik, tuluyan siyang mawala sa buhay ni Anita. Humakbang siya palapit, handang sabihin ang dapat niyang sabihin. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, lumingon si Anita sa kanya, isang banayad ng ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Magandang umaga, Pedro. Kasing init pa rin ng dati ang kanyang tinig na para bang walang nagbago. Napaatras si Pedro, biglang hindi alam kung paano magsisimula. Naging napakabigat ng mga salita, parang hindi na niya kayang bigkasin ang mga ito. Kaya sa huli, isang simpleng tanong lang ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ayos ka lang ba? Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa loob ng saglit na iyon, nakita ni Pedro ang hindi niya napansin noon, ang pag-unawa. Maayos lang ako, anak. Nanatili ang banayad ng ngiti ni Anita, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Hindi siya galit, wala siyang hinanakit, ngunit tumigil na siya sa pag-asang may aasahan pa mula kay Pedro. At sa hindi maipaliwanag na paraan, iyon ang lalong nagpahirap kay Pedro higit pa sa anumang mapait na salita. Nagsisilip ang liwanag ng araw sa bintana, ngunit nanatiling nakahiga si Pedro, hindi makagalaw. Masakit ang kanyang ulo mula sa alak kagabi, ngunit mas matindi ang tunay na sakit na bumabagabag sa kanya. Ang kakulangan sa loob ng kanyang dibdib, ang bigat ng kanyang konsensya na hindi siya mapanatag. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga eksena mula sa salu-salo, si Anita, tahimik na lumalayo, ang bestidang nadungisa ng alak, ang matalim na pagkadismaya ni Lisa. Ang mabigat na salita ni Samuel at higit sa lahat ang tahimik ngunit sugatang ngiti ni Anita. Nabigo niya ito at ngayon wala siyang ideya kung paano niya ito aayusin. Isang mahinang katok ang pumunit sa katahimikan. Young Master, gising na po ba kayo? Agad niyang nakilala ang malalim at mahinahong tinig ni Romina, ang butler ng pamilya. Pilit niyang itinulak ang sarili upang maupo. Gising na ako. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Romina, may dalang isang tasa ng mainit na kape. Maingat niya itong inilapag sa mesa bago tumingin kay Pedro, seryoso ang ekspresyon. Kung mamarapatin niyo po, gusto ko lang pong magsalita ng tapat. Pakiramdam ko po'y hindi pa muling bumabalik sa dati ang tahanang ito at iyon po ay dahil sa nangyari kagabi. Napailing si Pedro, marahang hinimas ang kanyang sentido. Alam ko, pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Matagal siyang tiningnan ni Romina bago bumuntong hininga. Hindi niyo po alam kung ano ang dapat gawin o hindi niyo lang gustong harapin ang katotohanan? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy si Romina, ang tinig ay matigas ngunit walang galit. Si Ginang Anita ay nandyan mula nang ipanganak kayo. Buong buhay niyang ibinigay sa pamilyang ito. Pero kagabi, pinahiya siya sa harapan ng lahat and wala kayong ginawa. May matalim na kirot sa dibdib ni Pedro. Hindi ko sinasadya, bulong niya. Tumaas ang kilay ni Romina. Hindi niyo sinadya. Hindi maipinta ang kanyang ekspresyon. Kung ganon, ano yon? Kawalan ng malasakit o duwag lang kayo? Nanatili siyang walang sagot. Muling bumuntong hininga si Romina at umiling. Kung hindi po kayo kikilos, mawawala sa inyo ang pinakamahalagang tao sa buhay nyo. At kapag nawala na siya, wala nang paraan upang ibalik pa siya. Walang ibang sinabi si Romina. Tahimik siyang lumabas, iniiwan si Pedro na nag-iisa, nilalamon ng kanyang sariling pag-iisip. Sa maliit at tahimik na silid sa kabilang panig ng bahay, mahinahong nag-aayos si Anita ng kanyang kwarto. Paulit-ulit siyang kinukulit ni Carmen na magpahinga, ngunit tulad ng dati, itinuloy niya ang kanyang mga gawain. Ngunit ngayon parang mas mabigat ang bawat hakbang. Pumasok si Carmen, may dalang tray ng tsaa. Ginang Anita, magpahinga na po kayo, please. Isang banayad ng ngiti ang ibinigay ni Anita. Mabuti naman ako, anak.
Mariing inilapag ni Carmen ang tray sa mesa, kita sa kanyang mata ang frustration. Hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi nyo ba nararamdaman ang sakit? Ni hindi man lang kayo ipinagtanggol ni Pedro. Bahagyang kumibot ang ngiti ni Anita. Sa tingin mo ba dapat akong magalit? Saglit na natigilan si Carmen, ngunit matatag na tumango. Oo. At the very least, hindi nyo dapat siya patawarin agad. Tahimik siyang tiningnan ni Anita, puno ng pag-unawa ang kanyang titig. Nagkakamali ang mga tao, Carmen. Ang mahalaga ay kung natututo sila mula sa mga pagkakamali nila. Napayuko si Carmen, mahina ang boses ng magsalita. Pero paano kung hindi niya kailanman ma-realize ang mali niya? Malalim na bumuntong hininga si Anita, kita sa kanyang mukha ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa puso. Kung ganon, baka oras na para umalis na ako. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Aalis! Tumango si Anita, banayad pa rin ang kanyang tinig. Buong buhay ko si Pedro ang inalagaan ko. Pero kung wala na akong lugar sa mundo niya, hindi ko na kailangang manatili rito. Halos manginig si Carmen sa galit at lungkot. Hindi ito tama. Hindi ito makatarungan. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ni Anita, siya pa ang kailangang umalis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Pedro na parang hindi na siya kabilang sa sarili niyang tahanan. Ang malawak na mansyon, ang mga chandelier, ang pamilyar na mga bulwagan, lahat ay tila nagbago. Pakiramdam niya ay wala itong laman, wala siyang direksyon habang naglalakad sa loob ng bahay. Hanggang sa bigla niyang makita si Lisa sa sala. May hinahanap ka ba, Pedro? Tanong ni Lisa. May bahagyang lamig sa kanyang tinig. Nag-alinlangan siya ngunit sa wakas, tinanong niya ang tanong na bumabagabag sa kanya. Nasaan si Ginang Anita? Muling nag-cruise ang mga braso ni Lisa, hindi maipinta ang ekspresyon. Talaga bang mahalaga sa'yo? Natigilan si Pedro. Siyempre, ngumisi si Lisa, ngunit walang saya ang kanyang tinig. Kung ganon, bakit hindi ka nagsalita noong hiniya siya sa harap ng lahat? Hindi siya nakasagot. Muling napabuntong hininga si Lisa, isang matalim na lungkot ang sumilay sa kanyang mukha. Nag-iisip na si Anita na umalis. Naninikip ang dibdib ni Pedro. Aalis? Oo. At bakit hindi? Tumigas ang tinig ni Lisa. Ipinakita mo sa kanya na hindi na siya kabilang dito. Parang may malakas na suntok na tumama sa loob ng dibdib ni Pedro. Totoo ba ito? Aalis si Anita? Hindi niya iyon hinayaang mangyari. Pero may karapatan pa ba siyang pigilan ito? Nanginig ang kanyang mga kamay. Ngayon lang siya natakot ng ganito sa kanyang buong buhay. Ngayon lang niya tunay na napagtanto. Hindi lang siya nanahimik. Hindi lang siya nagkulang. Iniwan niya si Anita sa panahong pinakakailangan siya nito. At ngayon, baka tuluyan na itong mawala sa kanya. Isang mabigat na bigat ang lumukob sa dibdib ni Pedro. Anita, aalis? Isang malamig na takot ang dumaloy sa kanya. Siya ang nag-alaga sa kanya sa bawat sakit, sa bawat gabing natatakot siya sa dilim. Siya ang nagpatibok ng init sa loob ng kanilang tahanan. At ngayon, dahil sa kanya, handa na itong lumayo. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang pumigil sa kanyang paghinga. Takot na baka, kung hindi siya kikilos ngayon, tuluyan na siyang iwan ni Anita. Walang pag-aalinlangan, nagmadali siyang tumakbo patungo sa silid nito. Nang makarating siya, nakita niyang nakasara ang pinto. Sandali siyang tumigil, lumulundag ang kanyang puso sa kamarahang kumatok. Madam Anita, walang sagot. Pinilit niyang lunukin ang bumibigat sa kanyang lalamunan bago niya itinulak ng marahan ang pinto. Ang unang bumungad sa kanya ay ang isang maliit na maleta, maingat na nakalagay sa tabi ng kama. Parang huminto ang kanyang paghinga. Hindi lang niya iniisip umalis, desidido na siya. Nanatili siyang nakatayo, tila hindi na kayang gumalaw habang tinitingnan ang maletang iyon.
Isang ordinaryong bagay, ngunit ito ang nagdala ng bigat ng lahat ng kanyang naging pagkakamali. Sa isang sulok ng silid, lumapit si Anita, may hawak na maliit na piraso ng tela. Tumigil siya nang makita ito, ngunit nginitian siya nito, ang parehong banayad at mainit na ngiti na nakasanayan niya. "Anong ginagawa mo rito, Pedro?" Maamo pa rin ang tinig nito, ngunit may kung anong lamig sa ilalim nito, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Pinilit niyang alisin ang tingin sa maleta at tinitigan si Anita. "Talaga bang aalis ka?" Maingat niyang inilapag ang tela sa isang upuan bago umupo sa gilid ng kama. Marahil ito na ang tamang oras. Agad na sumiklab ang gulat at takot sa kanya. "Hindi mo ako pwedeng iwan." Muli siyang nginitian ni Anita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "At bakit hindi? Hindi na ito ang tahanan ko." Napakuyom ng kamao si Pedro. "Anong ibig mong sabihin? Lagi kang kabilang dito." Umiling si Anita, ang tinig niya'y puno ng tahimik na kirot. "Kung totoo yan, anak, bakit pakiramdam ko'y wala na akong lugar dito?" Parang sinuntok si Pedro sa dibdib. Isang buong buhay ang ibinigay ni Anita sa tahanang ito, ngunit dahil sa kanya, pakiramdam nito'y isang estranghero na siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buo, ang pagod sa mukha nito, ang bigat sa kanyang mga mata. Hindi lang ito dahil sa panahon, hindi lang ito dahil sa edad, ito ay dahil sa sakit. Mabilis na kinuha ni Pedro ang isang silya at naupo sa harapan niya. Halata sa kanyang tinig ang desperasyon. "Hindi ka maaaring umalis, Anita. Ikaw ang pamilya ko." Matagal siyang tinitigan ni Anita, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. At sa wakas, isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa kanya. "Pamilya? Para iyong isang bulong. Sigurado ka ba?" Walang pag-aalinlangan tumango si Pedro. "Oo, lumaki ako dahil sa'yo. Minamahal kita na parang sarili kong ina." Nanatiling tahimik si Anita, at sa sandaling iyon, natanto ni Pedro kung gaano siya nasaktan. Sa huli, isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa kanya. "Kung totoong pamilya ako sa'yo, bakit ka nanahimik kagabi?" Parang may bumagsak na malamig na yelo sa kanyang loob. Napakaraming dahilan ang pumasok sa isip niya. Ayokong magulo ang gabi. Ayokong mag-away kami ni Teresa. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol si Anita nang hindi lumilikha ng eksena. Ngunit alam niyang wala sa mga ito ang tunay na dahilan. Walang dahilan na sapat para bigyang katwiran ang kanyang katahimikan. Nagtagpo ang kanilang mga mata bago marahang umiling si Anita. "Alam mo ba kung ano ang pinakamabigat na sakit, Pedro? Hindi ang masasakit na salita." Nagpos siya, tila pinapayagan ang kanyang susunod na salita na lumubog ng buo sa kanya. "Ang pinakamasakit ay ang katahimikan." May matalim na hapdi sa kanyang dibdib. "Galit ka ba sa akin?" tanong ni Pedro, halos isang bulong. Umiling si Anita. "Hindi ako galit, pero nadismaya ako." At sa isang iglap, mas masakit iyon kaysa sa anumang galit na maaaring ipakita nito. Hindi siya nasaktan dahil sa galit. Nasaktan siya dahil hindi na siya umaasa kay Pedro. Napalunok si Pedro, ramdam ang paninikip ng kanyang lalamunan. "Pakiusap, huwag kang umalis." Isang banayad ng ngiti ang muling lumitaw sa labi ni Anita. Maingat niyang iniabot ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Pedro, gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito. Isang simpleng kilos na muntik nang bumali sa kanya. "Pedro, malaki ka na. Hindi mo na ako kailangan." Mabilis siyang umiling. Hinawakan ang kamay nito na parang isang desperadong bata. "Hindi totoo yan. Bahagi ka ng buhay ko. Hindi ko kayang isipin ang bahay na ito nang wala ka." Muli siyang tinitigan ni Anita, tila sinusukat kung totoo ang kanyang sinasabi. At sa huli, isang tanong ang binitiwan nito. "Kung ganon, bakit mo hinayaan silang tratuhin ako ng ganon?" Hindi siya makasagot. Dahan-dahang binawi ni Anita
ang kanyang kamay at tumayo. Hindi kita sinisisi, Pedro, pero iniisip ko, marahil tama na rin ito. Marahil dapat ko nang simulan ang sarili kong buhay. Isang matinding desperasyon ang bumalot kay Pedro. Hindi niya kayang isipin ang buhay na wala si Anita. Biglang bumukas ang pinto. Ginang Anita, hindi mo pwedeng iwan si Master Pedro. Si Carmen, pula ang mukha nito, puno ng galit at matinding emosyon. Napangiti si Anita. Carmen, anak, kaya na ni Pedro ang sarili niya. Pero mariin umiling si Carmen. Hindi, kung kaya niya, hindi niya hinayaang mangyari ito sa'yo. Napapitlag si Pedro. Hindi pa siya kailanman kinausap ni Carmen ng ganito. Tumalikod ito sa kanya, ang mga mata naniningkit sa galit. Master Pedro, kung talagang mahalaga sa iyo si Ginang Anita, ipakita mo. Dahil kung hindi ka kikilos ngayon, tuluyan mo siyang mawawala. Napalunok si Pedro, naninikip ang kanyang dibdib sa bigat ng kanyang pagkukulang. At sa sandaling iyon, natanto niya ang isang bagay. Hindi lang ito tungkol kay Anita. Hindi lang ito tungkol kay Teresa. Ito ay tungkol sa kanya. Kung gusto niyang bumawi, kung gusto niyang ipakita kay Anita na siya ay pamilya niya talaga, kailangan niyang patunayan ito. At hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Nanatili sa isipan ni Pedro ang mga salita ni Teresa, parang isang matinding babala na hindi niya na kayang baliwalain. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nagduda sa kanyang sariling desisyon. Tumitig siya kay Anita na naroon pa rin may banayad na ekspresyon sa mukha, ngunit wala na ang dating pag-asam sa kanyang mga mata. Hindi na siya naghihintay na magbago si Pedro. Tanggap na niyang hindi ito magbabago. At ang napagtantong iyon ang pinakamahirap tanggapin ni Pedro. Malalim siyang huminga, saka lumapit kay Anita at sa harapan niya, ang babaeng nag-alaga sa kanya buong buhay niya, lumuhod siya. Madam Anita, patawad. Nanlaki ang mata ni Anita sa gulat, maging si Carmen ay tila napako sa kinatatayuan niya. Yumuko ng mababa si Pedro, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Mali ako, hindi kita ipinagtanggol, pinabayaan kita, pero pakiusap, huwag kang umalis. Matagal siyang tinitigan ni Anita, bago niya marahang inabot ang ulo ni Pedro at hinaplos ito, gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito. Pedro, mahina niyang sinabi, puno ng lambing, ang sagot na hinahanap mo. Ikaw mismo ang kailangang makatagpo niyon. Hindi kita maaaring turuan nito. Bumigat ang loob ni Pedro sa lalim ng kanyang sinabi. Ngayon niya lubos na naunawaan, hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang patunayan na may nagbago sa kanya. Tumayo siya at lumabas ng silid, dala ang bigat ng sariling konsensya. Pagala-gala si Pedro sa loob ng bahay, hindi pa rin matahimik ang isipan. Kailangan niyang malaman kung may pagsisisi ba si Teresa, kung kahit paano ay naintindihan nito ang pagkakamali nito. Ngunit nang pumasok siya sa drawing room, narinig niya ang malalakas na halakhakan ng grupo ni Teresa. Ang ganda ng bahay na ito, ani Teresa, iniikot ang baso ng alak sa kanyang kamay, pero ang dami namang kalat na hindi na dapat nandito, lalo na yung mga luma at wala ng silbi. Muling tumawa ang mga bisita niya, natigilan si Pedro. Isang lalaking nagngangalang Gabriel ang nagtaas ng kilay. Sino ang tinutukoy mo? Malanding ngumisi si Teresa at uminom ng alak. Sino pa ba? Yung matandang utusan na iyon. Kawawa naman. Nakita niyo ba siya? Nakatayo lang doon, basang-basa ng alak, parang isang asong basang-basa sa ulan. Muli na namang umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong silid. Nanigas ang katawan ni Pedro. Wala siyang pagsisisi, wala siyang hiya. Sa halip na makaramdam ng alinlangan, isang matinding galit ang bumangon sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa naramdaman niya noong gabi ng salusalo. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang lumapit kay Teresa. Kailangan nating mag-usap. Nagulat si Teresa sa tigas ng kanyang tinig. Oh, Pedro, andito ka na pala. Pwede bang mamaya na may ginagawa ako?
ngunit hindi siya naghintay. Hinawakan niya ang braso nito at itinayo ito mula sa upuan. Ngayon na! Natigilan ang lahat, walang nagsalita habang hinila niya si Teresa palabas ng silid. Nang sila'y tuluyang nag-iisa sa pasilyo, binitiwan niya ito. Ano yung sinabi mo kanina? Malamig niyang tanong, nagkibit balikat si Teresa. Ano, ang tungkol sa katulong mong kawawa? O Pedro, masyado kang seryoso? Napalunok si Pedro sa galit. Siniraan mo siya muli. Muling bumuntong hininga si Teresa na para bang naiinip. Drama mo naman. It was just a joke. Nagpanting ang tenga ni Pedro. Isang biro? Sa'yo biro lang ang ipahiya ang isang taong nag-alaga sa akin mula pagkabata? Nag-krus ng braso si Teresa. Pedro, bakit ba parang bigla kang nagbago? Ano bang pinagsasabi mo? Huminga siya ng malalim, pilit pinipigil ang sarili. Kung hindi mo kayang respetuhin si Anita, wala kang karapatang manatili sa buhay ko. Bahagyang napaatras si Teresa. Ano? Tumingin si Pedro diretso sa kanyang mga mata, walang pag-aalinlangan. Tapos na tayo, Teresa. Parang hindi ito agad nakapaniwala. Sandali, nakikipaghiwalay ka dahil sa isang katulong. Madiin niyang sinagot, dahil sa isang taong higit pa sa pamilya kaysa sa iyo. Hindi na nagawang itago ni Teresa ang kanyang pagkagulat. Hindi ka seryoso. Tumango si Pedro. Seryoso ako. Saglit siyang natigilan, tila hindi makapaniwala na hindi na niya hawak ang kontrol sa sitwasyon. Pedro, mahal mo ako, hindi ba? Pero sa unang pagkakataon tiningnan niya ito at wala na siyang nakitang kagandahan o alindog. Wala na ang iniidolo niyang babae. Ang natira na lang ay isang taong walang respeto sa iba. Hindi kita kilala. Natigilan si Teresa. Ano? Ikaw ang babaeng gusto kong makasama noon, pero ngayon, hindi kita kilala. Dahan-dahang nanlamig ang mukha ni Teresa. Alam niyang seryoso si Pedro. Hindi mo ito pagsisisihan. Tumalikod si Pedro, hindi na nag-aksaya ng oras. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi kita nakita ng mas maaga. At iniwan niya si Teresa nakatayo sa pasilyo, nagngangalit sa galit, ngunit walang magawa. Hindi naghintay si Pedro. Pagkatapos niyang iwan si Teresa, bumalik siya sa silid ni Anita. Nakita niya itong nakaupo pa rin sa gilid ng kama, tahimik na nakatitig sa maleta niya. Nilapitan niya ito at sa pagkakataong ito, walang alinlangan sa kanyang tinig. Madam Anita, hindi mo kailangang umalis. Dahan-dahang lumingon si Anita, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalinlangan. Pedro, lumuhod siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pagsisisi ang dala niya, may paninindigan na rin. Hindi ako magsasalita ng mga walang kwentang pangako, pero isang bagay ang alam ko, hindi ko hahayaang ituring kang iba sa kung sino ka. Muli siyang hinaplos ni Anita sa buhok. At sino nga ba ako, anak? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Hindi lang kita lingkod. Ikaw ang pamilya ko. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Anita. Matagal ko nang hinintay na marinig mo yan. Napalunok si Pedro. Mananatili ka ba? Hindi sumagot si Anita agad. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi niya ito binitiwan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Pedro na ito na ang tamang simula. At sa unang pagkakataon, hindi na siya mananahimik. Mabilis na nagtungo si Pedro sa hardin kung saan tahimik na tinatabasan ni Anita ang mga bulaklak. Hindi siya lumingon sa tunog ng kanyang mga yapak, ngunit alam niyang naroroon siya. Huminto siya ilang hakbang palayo, nilunok ang kanyang kaba at nagsalita, Madam Anita, pinalayas ko na si Teresa. Dahan-dahang lumingon si Anita, bahagyang gulat ang dumaan sa kanyang mata. Desisyon mo ba talaga iyon? Tumango si Pedro walang pag-aalinlangan.
Tama ka, mali ako, napakatagal kong nanahimik, pero ipinapangako ko hindi na ako papayag na saktan ka ni Numan. Matagal siyang tinitigan ni Anita bago unti-unting lumitaw ang isang maliit, ngunit mapag-unawang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, lumaki na ang munting batang kilala ko. Isang matinding kirot ang bumalot sa dibdib ni Pedro, isang pinaghalong pagsisisi, ginhawa at pag-asa. Alam niyang hindi niya maibabalik ang nakaraan, ngunit may pagkakataon pa siyang itama ang hinaharap. Ngunit kahit pinalayas na niya si Teresa, hindi ito babaeng madaling tumanggap ng pagkatalo. Sa halip na umalis, nag-organisa siya ng isang biglaang pagtitipon. Inanyayahan ang kanyang mga malalapit na kaibigan na para bang walang nangyari. Kumpiyansa siya na kung manatili siyang may kontrol, kung ipapaalala niya kay Pedro ang marangyang buhay na kanyang inaalok, magdadalawang isip ito. Muling napuno ng ilaw at tunog ng pag-uusap ang drawing room nang sumapit ang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kasayahan ay tila pilit, hindi natural. Sa isang sulok na natili sina Lisa at Samuel, halatang walang gana sa nangyayari. Hindi nila itinago ang kanilang pagkadismaya. Sa kabilang bahagi ng silid, nagbulungan sina Carmen at Romina, parehong nagmamasid sa kilos ni Pedro. She really thinks she can just pretend nothing happened. Bulong ni Carmen, nag-aapoy ang kanyang tingin. Malalim na huminga si Romina, nakatuon ang tingin kay Pedro, na nakatayo malapit sa pasukan, tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari. Sa wakas, nakita na ng batang Ginoo kung sino talaga siya. Pero may lakas ba siyang tapusin ito? Mahigpit na isinara ni Carmen ang kanyang kamao. Hindi siya dapat nandito, alam ito ng lahat. Pero ang mas pinangangambahan ko ay si Madam Anita. Sobra na ang tiniis niya. Tumango si Romina, ang ekspresyon niya ay puno ng lungkot at sa isang iglap bumagsak ang lahat. Si Anita, tulad ng dati, ay nanatiling nasa likuran, tahimik na inaayos ang silid, hindi nagpapansin. Ngunit hindi si Teresa ang tipo ng taong marunong lumimot. Oh my, malakas ang boses ni Teresa, sapat para marinig ng lahat. Naririto ka pa rin? Biglang tumahimik ang silid. Saglit na natigilan si Anita ngunit hindi sumagot. Nakangising lumapit si Teresa, nakapulupot ang kanyang mga braso. Nakakapagtaka, akala ko nakaimpake ka na at handa nang umalis. Muling lumipat ang mga mata ng lahat kay Pedro. Isang matinding galit ang pumuno sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, tumayo si Samuel. Ang tinig niya'y matalim na tila isang kutsilyo. Ginang Teresa, lumalagpas ka na sa linya. Sumunod si Lisa, ang kanyang boses, kasing lamig ng bakal. Nakakahiya ka. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na kasing baba ng ugali mo. Ngunit hindi natin si Teresa, bagkus itinapat niya ang kamay sa kanyang dibdib na parang inosente. Ano? Sinasabi ko lang ang totoo, kung mayroon siyang dignidad, umalis na sana siya. At bago pa man maunawaan ng lahat ang susunod niyang gagawin, bigla niyang inangat ang kanyang baso ng alak at inihagis ang laman nito kay Anita. Sumabog ang pulang likido sa damit ni Anita, bumakat sa tela na parang dugong kumalat sa kanyang katawan. Nag-freeze ang buong silid, napakuyom ng kamao ni Samuel, nanginginig sa galit. Mabilis na tumayo si Carmen, buong katawan niya'y nanginginig sa matinding puot. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Ngunit ang natatanging hindi gumalaw ay si Anita mismo. Walang galit, walang pagkagulat. Ibinaba lamang niya ang kanyang tingin at sa kanyang mga mata walang puot, kundi isang lungkot na hindi kayang ipaliwanag ng salita. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ni Pedro. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mananatiling tahimik. Si Teresa ay nakangiti pa rin, ngunit nang humarap siya kay Pedro, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon.
lumayas ka. Ang tinig niya ay kalmado, ngunit walang alinlangang utos. Nanigas si Teresa. Ano? Lumapit si Pedro, ang kanyang titig malamig, puno ng matinding paghamak. Sabi ko, lumayas ka. Natawa si Teresa, isang walang laman at pilit na halakhak. Pinalalayas mo ako? Dahil sa kanya? Hindi na tinag si Pedro. Tanga ako para paniwalaan na mabuti kang tao, anya malamig ang tinig. Ngunit ngayon, nakikita ko na kung ano ka talaga. Hindi ka lang malupit, wala kang puso. Bahagyang nanginig si Teresa, ngunit agad niyang itinago ito sa likod ng kanyang mapanuksong ngiti. Pedro, sobra ka naman. Mahal mo ako, hindi ba? Sa unang pagkakataon, tumingin si Pedro sa kanya at wala siyang nakitang kahit anong hinangaan niya noon. Walang kagandahan, walang alindog, isang tao lamang na walang halaga sa kanya. Hindi kita kilala. Natigilan si Teresa. Ano? Matatag siyang tumango. Hindi lang kita pinalalayas sa bahay na ito, kanselado na rin ang kasal natin. Napuno ng bulong ang buong silid. May nagulat, may nagbuntong hininga ng ginhawa. Nanlaki ang mata ni Teresa. Pedro, hindi mo ako pwedeng gawin to. Matapang niyang tinapunan ito ng tingin. Kakagawa ko lang. Tinalikuran niya ito, hindi man lang nagdalawang isip. Nanginginig si Teresa sa galit. Pagsisisihan mo to, Pedro. Ipinapangako ko, pagsisisihan mo. Ngunit walang nagbigay ng pansin sa kanyang pagbabanta. Ibinigay ni Samuel ang utos na ipak ang kanyang mga gamit. Tumayo si Lisa, mahigpit ang yakap sa kanyang sarili, habang si Carmen ay mabilis na lumapit kay Anita upang punasan ang kanyang bestida. Ngunit nanatiling tahimik si Anita, napagod na sa paulit-ulit na pagdadaanan niya. Si Pedro naman ay tahimik na huminga ng malalim, hinagod ang kanyang buhok. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, gising na siya. Matagal siyang bulag, mas pinili niyang manahimik, hinayaang masaktan ang taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit tapos na ang panahon ng kahinaan at sa pagkakataong ito, handa na siyang ayusin ang lahat. Bukas ang pinto ng pag-aaral ni Pedro. Nang biglang pumasok si Teresa, dala pa rin ang kanyang mapagmataas ng ngiti. Ngunit sa kabila ng kanyang kumpiyansa, may bahagyang pangamba sa kanyang mga mata. Nang magtagpo ang tingin nila ni Pedro, malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Pedro, kailangan nating mag-usap. Dahan-dahang ibinaba ni Pedro ang kanyang baso at tumayo. Nandito ka pa rin. Tumaas ang kilay ni Teresa, nakapulupot ang mga braso sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, hindi ako aalis, sobra ka lang sa pag-react. Bukas, kapag kalmado ka na, marirealize mong ako pa rin ang pinakamahusay na pagpili para sa'yo. Isang mapait na tawa ang lumabas mula kay Pedro. Pinakamahusay na pagpili, isang babaeng malupit, mapanlinlang at walang kahit kaunting malasakit sa iba. Napairap si Teresa. Oh, tigilan mo yan. Fine, siguro medyo napasobra ako kay Anita, pero ginawa ko lang iyon dahil mahal kita. Hindi dapat nadadala ang isang lalaking kasing taas ng estado mo ng isang mahirap at walang silbing babae tulad niya. Madiin ang pagkuyom ng kamao ni Pedro. Hindi pabigat si Madam Anita, siya ang pamilya ko. Napailing si Teresa. Seryoso ka ba? Lingkod lang siya. Yan ang tawag mo sa pamilya. Lumapit si Pedro, ang kanyang tinig yelo sa lamig. Hindi mo ito maiintindihan dahil hindi mo kayang mahalin ang sinuman kundi ang sarili mo. Sandaling natigilan si Teresa, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng isang mapanuyang ngiti. So, ano ngayon? Iniisip mo bang itapon ako? May kasal tayong pinaplano, Pedro. Hindi mo ako maaaring hiyain ng ganito. Matalas ang ngiti ni Pedro. Hiyain ka? Ikaw ang nagdala niyan sa sarili mo. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng ginawa mo, may sino man sa pamilya ko na tatanggap pa sa'yo? Nagpanting ang tainga ni Teresa. Pagsisisihan mo ito, aniya, puno ng galit. Kailangan mo ako. Ako ang nagbibigay sa'yo ng koneksyon, ng status.
I don't need status, malamig na putol ni Pedro. Ang kailangan ko ay ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Matatag at walang pag-aalinlangan ang kanyang boses. Kanselado na ang kasal. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Laging inakala ni Teresa na mahina si Pedro, madaling manipulahin. Ngunit ngayong tinitingnan niya ito, napagtanto niyang wala na siyang kontrol sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Sa tingin mo papayagan kitang gawin ito? Aniya, umaalingaw-ngaw ang galit sa kanyang tinig. Sisiraan kita. Sasabihin ko sa media na ikaw ang nagkanulo sa akin. Na ikaw, gawin mo, sabi ni Pedro, hindi na tinag. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang tunay na takot sa mga mata ni Teresa. Nawala na ang kanyang kontrol at alam niyang hindi na niya ito maibabalik. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang maingat na hinubog na imahe, ang kanyang impluensya kay Pedro, lahat ito ay bumagsak sa harapan niya. Hingal siya, ang galit sa kanyang dibdib ay lumalagablab. Pedro, pagsisisihan mo ito, ipinapangako ko. Ngunit si Pedro ay tapos na sa kanyang mga banta. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, binuksan ito at itinuro ang labas. Lumayas ka. Sinubukan ni Teresa kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng media, ngunit hindi siya umubra sa kapangyarihan ng pamilya ni Pedro. Sina Lisa at Samuel ay mabilis na kumilos, naglabas ng opisyal na pahayag, kinansela ang engagement na ito dahil sa lantad na kawalang galang ni Teresa sa aming pamilya. Mabilis na kumalat ang chismis, ang mga dumalo sa party ay ikinuwento ang lahat, kung paano pinahiya ni Teresa si Anita, kung paano lumabas ang tunay niyang ugali. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyang bumagsak ang kanyang reputasyon, mga headlines sa dyaryo, Teresa, ang mapagmataas na fiancé na sumiklab sa sarili niyang pagkawasak. Isiniwalat ang iskandalo sa Pedro Estate. Kabastusan may kapalit, paano nawalan ng lahat si Teresa? Unti-unting lumayo sa kanya ang mga negosyante, nawalan ng suporta ang kanyang pangalan sa lipunan. Ang mga dati niyang tagahanga ay ngayoy tinutulig sa siya. Ngunit wala sa mga ito ang tunay na nawala sa kanya. Nawala sa kanya si Pedro. Paulit-ulit siyang tumatawag, wala nang sumasagot. Pinuntahan niya ang estate, ngunit nanatiling nakasara ang mga tarangkahan. Sa wakas, napagtanto niya ang totoo, wala nang bumabalik sa kanya. Habang pinag-uusapan ng mundo ang pagbagsak ni Teresa, si Anita ay hindi man lang nagbigay ng pansin. Hindi siya kailanman naghangad ng kayamanan o paghihiganti. Ngunit nang pumasok si Pedro sa kanyang silid isang umaga, agad niyang naramdaman na may nagbago. Lumuhod si Pedro sa harapan niya, marahang kinuha ang kanyang mga kamay, may basag na emosyon sa kanyang tinig. Madam Anita, patawarin mo ako. Malambing na tinignan siya ni Anita tulad ng dati. Pedro, hindi mo kailangang lumuhod sa harapan ko. Ngunit umiling si Pedro, mali ako. Hinayaan kitang masaktan, hindi kita ipinagtanggol noong kailangan mo ako. Malalim siyang huminga, hinigpitan ang hawak sa kamay ng matanda. Ngunit mula ngayon, hindi na ako papayag na mangyari ulit yon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anita ang tunay na pagbabago sa kanya. Ang batang inalagaan niya, sa wakas, ay naging lalaking may paninindigan. Ngumiti siya ng banayad, marahang pinisil ang kamay ni Pedro. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Habang umaagos ang umaga, abala si Madam Anita sa pag-aalaga ng kanyang mga bulaklak sa hardin tulad ng dati. Ngunit sa araw na ito, may isang hindi pangkaraniwang bagay. Si Pedro lumalapit sa kanya, may hawak na isang maliit na kahon sa kanyang kamay. Madam Anita, may nais akong ibigay sa iyo. Ani Pedro, may halong kaba, ngunit puno ng sinseridad. Tiningnan siya ni Anita, ang mga mata puno ng kuryosidad. Ano iyon, anak?
Maingat na binuksan ni Pedro ang kahon, inilantad ang isang payak, ngunit eleganting gintong kwintas. Natatandaan ko, noong bata pa ako, sinabi mong pangarap mo ring makatanggap ng isang regalo mula sa taong pinakamamahal mo. Lumambot ang ekspresyon ni Anita, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit sa likod nito, may damdaming mas malalim pa sa kayang ipakita ng kanyang mga mata. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit matatag ang sagot ni Pedro, hindi, karapat-dapat ka rito. Ibinigay mo sa akin ang lahat, minahal mo ako nang walang hinihintay na kapalit. Hindi ko kailaman maibabalik ang lahat ng iyon, ngunit kahit papaano, nais kong iparamdam sa iyo kung gaano kita pinahahalagahan. Marahan niyang isinabit ang kwintas sa leeg ni Anita. Hinaplos ito ng matanda, damang-dama ang init ng pagmamahal sa simpleng kilos na iyon. Ang batang inalagaan ko, sa wakas, ay ganap ng lumaki, bulong niya. Hinawakan ni Pedro ang kanyang mga kamay at may pangakong nagningning sa kanyang tinig. Hindi na kita muling palulungkutin. Habang pinupuno ng init at pagmamahal ang estate ni Pedro, bumagsak naman ang mundo ni Teresa. Ang dating masikip na bilog ng kanyang mga tagahanga at kaibigan ay tuluyan ng naglaho. Nakaupo siya sa kanyang marangyang apartment, nakatitig sa kanyang cellphone, punong-puno ng hindi nasagot na tawag, tinanggihang mga pagpupulong at mga mensahe mula sa mga negosyanteng formal ng kumalas sa kanya. Paulit-ulit niyang sinubukang tawagan si Pedro, walang sagot. Nagpadala siya ng mga mensahe, nakikiusap, nagsusumamo ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ang sagot niya ay katahimikan. Doon niya sa wakas naunawaan, tapos na ito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap ni Teresa ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan, ang lubos at ganap na pag-iisa. Wala nang kapangyarihan, wala nang impluensya, wala nang sino mang maaari niyang manipulahin, wala nang natira kundi ang sarili niya, tiyatang kawalan na hindi niya kailaman napunan. Makalipas ang isang linggo, nagdaos ng maliit na pagtitipon si Pedro sa kanyang estate. Ngunit hindi ito isang marangyang piging para sa negosyo o status. Ito ay isang gabi ng pagbibigay pugay sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Nasa loob ng silid ang mga tunay na nagmamalasakit kay Anita, sina Lisa, Samuel, Carmen, Romina at iba pang malalapit na kaibigan. Nang tumahimik ang kwarto, tumayo si Pedro at tinaas ang kanyang baso. Ang gabing ito ay hindi lang para sa pagsasalo ng pagkain. Ito ay para ipagdiwang ang isang taong humubog sa buhay ko, si Madam Anita. Nagpalakpakan ang lahat, ngunit umiling lamang si Anita, tila hindi pa rin sanay na mapansin ng ganito. Nagpatuloy si Pedro, ang kanyang boses puno ng damdamin. Marami akong naging pagkakamali. Hinayaan kong malunod ako sa maling mga bagay. Ngunit ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi kayamanan, hindi estado, kundi ang mga taong nagmamahal sa atin nang walang hinihinging kapalit. Lumingon siya kay Anita, puno ng pasasalamat ang kanyang ekspresyon. Si Madam Anita ang nag-aruga sa akin, minahal ako na parang sarili niyang anak. Ngunit pinabayaan ko siyang magdusa. Hinayaan kong maranasan niya ang sakit na hindi niya kailanman dapat naramdaman. Pero mula ngayon, hindi na iyon mauulit. Lumapit siya kay Anita at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Napuno ng luha ang mata ni Anita, ngunit hindi iyon mga luha ng sakit. Iyon ay mga luha ng pagmamahal, ng pagiging tunay na pinahahalagahan. Sa tabi, mahinang bumulong si Carmen kay Romina. Sa wakas, natutunan na ng batang Ginoo kung ano ang tunay na mahalaga. Tumango si Romina, may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, napuno ng tawanan at pagmamahal ang estate. Wala nang tensyon, wala nang masasakit na salita, tanging pagmamahal at pamilya lamang ang nanatili.
Hindi na maibabalik ni Pedro ang nakaraan, ngunit kaya niyang tiyakin na si Anita ay hindi na kailanman makakaramdam ng pangungulila muli. Kinabukasan, nagising si Pedro ng mas maaga kaysa sa dati. Wala nang nasasayang na oras, wala nang mga walang kabuluhang pagpupulong o labis-labis na pagpapasarap. Ngayon, may mas mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Naglakad siya patungo sa hardin kung saan si Anita ay maingat na inaalagaan ang mga rosas. Nakasuot siya ng isang payak na asul na sweater, mukhang maaliwalas at payapa tulad ng dati. Lumapit si Pedro sa kanya. "Magandang umaga, Madam Anita." Lumingon si Anita, ngumingiti. "Magandang umaga, anak." Nang hindi nag-aalinlangan, lumuhod si Pedro sa tabi niya at sinimulang bunutin ang mga damo. Napatawa si Anita. "Ang batang inalagaan ko, ngayon ay nagtatanim? Hindi ko ito inaasahan." Napatawa rin si Pedro. "Hindi ko kailanman pinahalagahan ang maliliit na bagay noon, pero ngayon gusto kong magbago." Saglit siyang tiningnan ni Anita at sa mahinang tinig, sinabi niya, "Talagang nagbago ka, Pedro." Tumango siya, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. "Mas pinahaba ko ang panahon bago ko natutunan ang tunay na halaga ng pamilya. Pero ngayon, hindi ko na yon bibiguin." Maingat na inilagay ni Anita ang kanyang kamay sa balikat ni Pedro. Ang init ng pagmamahal ay ramdam sa kanyang haplos. Sa buong buhay niya, nakita niya si Pedro bilang batang inalagaan niya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ito bilang lalaking may paninindigan, ang anak na matagal na niyang inaasam na makilala. Kinagabihan, muling nagtipon sina Pedro at ang kanyang mga mahal sa buhay, Lisa, Samuel, Romina, Carmen. Mas matibay ang kanilang ugnayan kaysa dati. Tumayo si Pedro at tumingin sa paligid bago tumitig kay Anita, puno ng matinding emosyon sa kanyang mata. "Madam Anita," anya, "pinahalagahan mo ako na parang tunay mong anak. Lagi kang nandyan noong ako'y may sakit, noong naliligaw ako, kahit noong hindi ko nararapat ang iyong kabaitan." Huminga siya ng malalim, matatag ang kanyang boses. "Ngunit hindi ko kailanman tunay na naibalik ang pagmamahal na iyon, at ngayon gusto kong simulan." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang puting sobre at iniabot ito kay Anita. Nag-alinlangan si Anita bago ito binuksan. Nang makita niya ang laman, nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Isang titulo ng lupa, isang maliit na bahay sa probinsya, isang lugar ng kapayapaan na matagal na niyang pinangarap. Ngumiti si Pedro, banayad ngunit puno ng sinseridad. "Alam kong gusto mo ng isang tahimik na lugar na matatawag mong sarili mong tahanan. Ito ang regalo ko sa iyo." Tumulo ang luha ni Anita, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng labis na kasiyahan. Tiningnan niya si Pedro, ang batang minsan niyang nyugyog sa kanyang bisig, at ang lalaking nakatayo ngayon sa harap niya. At alam niyang sa wakas, natagpuan na nito ang kanyang daan pa uwi. Pumatak ang luha sa mga pisngi ni Anita habang umiling siya, tinatapunan si Pedro ng isang titig na puno ng pagmamahal. "Pedro, hindi mo kailangang gawin ito." Ngunit banayad na hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay, marahang pinisil ito, puno ng init at sinseridad. "Kailangan ko dahil karapat-dapat ka rito." Nababalot ng damdamin ng buong silid, si Lisa ay tahimik na naglagay ng kamay sa kanyang puso, ang kanyang mga mata kumikinang sa luhang hindi pa bumabagsak. Si Samuel ay tumango ng matatag, isang tahimik, ngunit matibay na pagsang-ayon. Si Carmen naman ay hindi na nag-atubili, mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap si Anita. "Karapat-dapat ka rito, ginang Anita," bulong ni Carmen, nanginginig ang kanyang tinig sa matinding damdamin. Napatingin si Anita sa paligid, gulat at labis na natabunan ng pagmamahal na bumalot sa kanya. Hindi niya kailanman inasahan ang anumang bagay mula kay Pedro. Ang kanyang pagmamahal dito ay palaging walang hinihinging kapalit.
Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya ang isang napakagandang katotohanan. Ang pagmamahal na iyon ay naibalik sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Sa wakas, nagkaroon siya ng isang tunay na pamilya. Kinabukasan, dinala ni Pedro si Anita sa kanyang bagong tahanan. Isang payak ngunit napakagandang bahay ito. Maaliwalas, may isang maliit ngunit namumulaklak na hardin, puno ng mga bulaklak na parang hinugot mula sa kanyang matagal ng pangarap. Dahan-dahang lumakad si Anita papasok, napapalibutan ng ginhawa at pagmamahal sa bawat sulok. Pinalibutan niya ng tingin ang loob ng bahay, punong-puno ng paghanga. Ang kanyang puso ay halos hindi na makaya na ng pasasalamat na bumabalot dito. Anak, bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko kailanman inisip na magkakaroon ako ng ganitong klasing tahanan. Ngumiti si Pedro at marahang hinila ang isang upuan para sa kanya. Karapat dapat ka rito, ginang Anita. Buong buhay mo akong inalagaan. Ngayon, panahon na para ipahinga mo ang sarili mo at tamasahin ang payapang buhay. Muling hinawakan ni Anita ang kanyang kamay, isang haplos na puno ng init at pagmamahal. Ngunit kahit nasaan ako, palagi akong bahagi ng buhay mo, hindi ba? Hindi nagdalawang isip si Pedro, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay, puno ng katiyakan ang kanyang sagot. Hindi ka lang bahagi ng buhay ko, ikaw ang pamilya ko at palagi kang magiging pamilya ko. Pumatak ang isang luha sa pisngi ni Anita, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng dalisay at ganap na kasiyahan. Ang kwentong ito ay hindi natapos sa pagbagsak ni Teresa. Natapos ito sa pagbabago ni Pedro. Sa pagmamahal at pasasalamat na sa wakas ay natutunan niyang yakapin, hindi pera, hindi estado, kundi pag-ibig. Sa mahabang panahon, hinayaan ni Pedro na ang kanyang katahimikan ay makasakit sa taong nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Ngunit noong idinilat niya ang kanyang mga mata, pinili niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Pinili niyang pahalagahan ang mga tunay na nagmamalasakit sa kanya. At si Teresa, ang kanyang kayabangan, kalupitan at kasakiman ay nagdala sa kanya sa nag-iisang kapalarang nararapat sa kanya, ang ganap at lubos na pag-iisa. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming channel. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin at nagbibigay inspirasyon upang patuloy kaming magdala ng mga kwento na puno ng pagmamahal at aral sa buhay. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay. Kita-kits sa susunod na kwento.